Sakripisyo at hindi parusa. Ganyan tinitingnan na aktivistang si Carlos Celdran ang hatol sa kanyang 2 buwang pagkakakulong dahil sa kasong offending religious feelings. Pero para sa isang grupo, isa raw itong dagok sa kalayaan sa pagpapahayag. May report si Sherry Ann Torres. So really, if this is the price that I have to pay for Better Philippines, I'm willing to pay it. Para sa aktivistang si Carlos Celdran, sakripisyo at hindi parusa ang 2 buwan sa kulungan. Kahapon, hinatulan siya ng guilty ng korte sa kasong offending religious feelings. Kaugnayan ang paghawak niya ng placard na may nakasulat na Damaso sa Manila Cathedral noong 2010 habang nakasuot ng Amerikana at sombrero. Kabilang si Celdran sa mga nagtutulak noon ng naisabatas ng Reproductive Health Bill. Pero ang grupong Human Rights Watch, ikinabahala raw ang naging desisyon ng korte. Giit nila hindi dapat makukulong ang isang sibilyan dahil lang sa opinyon nito laban sa isang relihiyon. Isang threat ito, isang dagok ito sa kalayaan sa pamamahayag ng isang tao. No? It sends a chilling effect na rin sa mga tao na huwag sila magsalita ng basta-basta laban sa simbahang Katolika. Nauunawaan daw ni Pangulo Aquino ang sitwasyon ni Celdran, pero pareho man silang sumusuporta noon sa pagpasa ng Reproductive Health Law, hindi sang-ayon ang Pangulo sa naging paraan ni Celdran. May constitutional provision on freedom of speech, pero yung rights natin, may limitations rin naman na kung anong pwede natin sabihin, kung saan angkop na sabihin. Sa kabila nito, tiwala ang Pangulo na maaayos din ang gusot sa pagitan ni Celdran at ng simbahan. Palagi ko lalabas naman yung Christian generosity and charity. At baka naman mapatawad naman nila si Ginoong Celdran para naman di ba, pwede na tayo umusad mula doon sa panahon na yun. Ang simbahang Katoliko, piniling wag na muna magbigay na reaksyon hanggat hindi pa raw nila nakikita ang desisyon sa kaso ni Celdran. Sherry Ann Torres, GMA News.